Kaka-crash na lang kasi. My God, kaka-crash na lang. My first crash ever sa drone. Hindi ko talaga napansin na meron palang wire doon sa itaas. So yun, bigla na lang talaga ako, bigla siyang bumulusok pa ibaba. Oh my God! So guys, dismayado ako kagabi kasi na-crash ko yung sarili kong drone. So yung mga motor niya, I don't know kung iikot pa ba to. Alikabok lang to, pero sana okay siya. Ayan. So hindi ko napansin meron palang wire sa itaas. For how many years na nagkaroon ng crash ulit. Kasi last many years ago, meron din akong drone worth 4,000 pesos. Yung mga local lang na drone pero good quality na din. That was my first flight sa drone. Then bigla siyang nagloko kasi hindi ko siya kinalibrate. So kakalibrate mo pala yan pa bago mo ipalipad. So bigla siyang nag-fly away. Then na-crash sa isang kahoy. That was years ago na, I think 10 years. So then now, nag-decide ako to buy a new drone which is the well-known brand ng DJI ng Mini, which is the Mini 1, the SA version. Then yun, kagabi sa Apopong around 8 PM, parang nandyan ng mga oras. Trinay kong paliparin yung drone. Then yung una okay pa, parang nagsisignal interference siya. So ibinalik ko. So then after that, nag-manual signal ako, which is sa transmission mo yan siya makikita para ikaw na mag-select kung saang signal or frequency mo siya ilalagay to make the drone output sa cellphone mo is good. So lumipad na siya. Nakalayo ko na siya sa akin. Hindi ko talaga na-notice na meron palang isang wire na nakahilera sa harap ko. So yung pinalayo ko na yung drone, doon ko na-shock bigla na lang. Parang nagkirig siya doon sa itaas. So naano na pala yung wire. Naigo na ba? Naigo na niya ang wire. So nibaliktad siya. Pag igo niya, nibaliktad siya. Tapos nag-fly siya pababa. Experience is real. So unable to take off. Ayan, okay pa naman siya. Nagko-connect pa naman siya. So unable to take off siya. So siguro dito sa motor, ayan, kasi medyo matigas yung mga motor niya. Ayan. So hindi ko meron palang mga wire dyan na akala ko space lang siya dyan. So kailangan na natin siyang ipa-check. Oh my God. Okay, fine. Sige. Papacheck natin siya mga preng. Pero okay naman yung gimbal niya, as you can see. Ayan. Okay naman yung gimbal niya mga preng. Yun lang yung problema, yung wire. Masakit talaga preng. Pero sana maliit lang yung gagastusin natin nito. My God. So yun lang. Update lang tayo. Yee! So I don't know yung anong wala ang sensor niya, nag-activate ang sensor niya. Kasi mostly sa mga DJI, kapag nagbaliktad na siya ang drone, automatically mag-activate ang sensor o mag-shut off ang mga propeller. Pero kato siya, wala. Nag-fly siya pababa na nakapabaliktad, then nag-crash sa lupa, which is ang lupa is medyo abog o balas. Dito siya bumulusok mga preng. Ayan. So pag pinalipad ko na sana, bigla siyang nag-crash. So naggatuyok ang propeller na umiikot pa yung propeller na pabaliktad. Trinay ko siyang turn up sa proper position niya. Then binaliktad ko siya ng mabilis para ma-activate yung sensor niya at mag-off or mag-stop yung propeller niya. So doon lang nag-activate yung sensor niya. I don't know bakit hindi siya nag-activate nung lumilipad pa siya sa itaas na nakapabaliktad. Sabi ko noon, gusto ko nang mag-quit ng drone shots kasi parang nakaka-trauma na nakita mo sa sarili mo yung drone kung paano siya na-crash, kung paano siya bumugsok sa lupa. Second time na-crash ko yung drone. My God, yung aking sariling drone at iniingat-ingatang drone. Hindi ko talaga nakita na may wire preng. I'm totally tanga. Woo! So connected pa naman, nako-connect pa naman siya, pero may mga error na sinasabi, I think dun sa mga propeller niya. Yung pag-crash na sa isip ko na baka naputol yung ang arm ng propeller niya, yung sensor, yung gimbal. Ang daming pumapasok sa isip ko sa mga seconds na yun. Yun yung mga seconds or minutes na panic na yung utak ko pero kinakalma ko yung katawan ko.
Sobrang tanga ako talaga. Oh my god. You know, mistake is mistake. So we can accept that. Hindi ko talaga namalayan kasi nag-iisa lang yung wire doon. So papalinis natin, papacheck natin kay Zeltec, drone tech ng Jensen. Pero hindi ko alam kung magkano yung magagastos. Pero sana naman maliit lang. Sana maliit lang. Siguro yung mga time na yon wala na akong maisip eh. Kasi, you know, with investing that kind of drone, medyo may kamahalan talaga din. Tapos na ganun. Tapos, when it comes sa repair, kapag may mga damage talaga, internal, mga propeller, ay mga, lalo na yung sa gimbal niya, sa mga pyesa niya sa loob, talagang mapapawaw ka talaga sa mga parts niya. Dito na pumasok si Zell Drone Tech ng Jensen. Hindi lang taga Jensen yung nagpapaayos sa kanya, kundi taga-ibang syudad. It's the night na papunta tayo kay Zell Drone Tech ng Jensen. Ayan, isa sa mga pinaka-the best drone technician dito sa General Santos City. Yes, dinadayo na yan sa mga praying from other cities in Mindanao. At yung iba, yung sobrang layo na, pinapadala na sa kanya yung drone mismo para ma-repair niya. Ganun siya ka-legit. So, uniwan ko yung drone ko doon kahapon. Shot him first bago kayo pumunta kasi may mga tendency na wala siya, may pinuntahan siya, so masasayang din yung punta nyo. Katulad nito, I'm not totally sure kung meron ba siya doon or may lakad sila, so nagbabaka sakali na lang kasi nag-message siya sa akin kanina around 7 AM. Grabe talaga to si Pringzel, na okay na daw yung drone. Grabe talaga, napakalupit. So yun, diversion road nga pala tayo ng General Santos City. Ayan, dyan crossing Connell Road. Kita mo dyan yung welcome landmark ng Connell. Papunta ito ng, pagkatapos dyan papunta na ito ng Mabuhay. Yung sa kabilang lane papunta na yan ng Davao. Ito Connell Road. Meron siyang mga special software na ginagamit to detect the issues and fix the issues, and also sa hardware and parts ng drone meron din siya. So we're glad sa lahat ng mga drone owners na dumaan sa kanya ay talagang mapapawaw dahil nga naayos yung mga drone nila. And then after that, 7 AM in the morning, okay na yung drone, napalipad niya na yung drone. I'm so very glad talaga na meron tayong drone technician dito, expert sa General Santos City. Grabe, napakalapit talaga mga friend. It was not